beloved Boss Mike Cervera. Nako, sumagot. Oo, sumagot si Manang Aimee, mga sumagot. Eto na, sumagot si Manang Aimee. Eto na mga kababayan ko. Ayan naman ang sagot ni Manang Aimee. Ha? Eto mga kababayan ko. Sabi ni Manang Aimee, tatatanggalin ko yung aking salamin sandali. Hindi ko naman sinabihang bakla siya. Hindi. Dapat sinabi mo na ibig sabihin ng tunay na lalaki. Pagka sinabihan mo ang lalaki ng ganyan na parang hindi tunay na lalaki, ibig sabihin nun sa amin, sinasabi mo bakla kami. Tama, mali? Yung mga lalaki diyan. Sa mga lalaki diyan, tama, mali? Lakihan ko lang hindi ko makita eh. Basahin natin. Mga kababayan ko, eto ang sagot naman ni Manang Aimee. Hindi ko naman sinabihang bakla siya, pero napakababaw pala ng kahulugan niya siya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na lalaki. Mali ka. Ito naman si Baba talaga Palibhasa. Tanungin mo kaya yung direktor na katabi mo. Yung maliit. Oo, yung parang gasolito pag nakasuot ng kulay blue. Ha? Manang Aimee. Pagka ang lalaki, mga kababayan, sinabihan ninyo ng parang hindi ka tunay na lalaki, para sa amin, bakla ka. Ganun yun. Tama, mali? Di ba? Yan dali nga. Yan, mas gwapo. Di ba, mga kababayan ko, kayo? Ano masasabi nyo doon? Kasi mga kababayan ko, etong si Manang Aimee, hindi yata naiintindihan yung kanya sinasabi. Hindi yata naiintindihan eh. Basahin nga natin uli, Boss Mike, kung ano yung sinasabi ni Manang Aimee na wait lang ito. Wait lang, ito. Ito, lakihan natin. Boss Mike, kailan kita yung mukha mo. Yan! Dito. Yan sabi rito, i-comment nyo mga kababayan kung mali ako itama nyo ako. Wala, sabi rito, hindi ko naman sinabihang bakla siya. Pero napakababaw pala ng kahulugan niya, siya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na lalaki. Ikaw naman, Manang Aimee, minsan nagtatanga-tanga ka rin no? Dami mong palusot, porque nasabihan ka tuloy na nasabihan ko tuloy na retokada. Panalaman tuloy ng madla na pati ngipin mo, pustiso pala. Walang masama sa pagiging bakla. Totoo naman. At ganun din siya pag-enhance ng kahit ano para sa sarili mo. Depende yung kung over na. At depende kung ang pinanggagastos mo galing sa nakaw. Ganun yon, Manang Aimee, ko naman walang masama sa pagiging bakla. Oo naman. At ganun din sa pagpapa-enhance ng kahit ano para sa sarili mo. Totoo naman. Pero kapag sobrang tanda mo na, Manang Aimee, parang hindi na angkop no? Kayo mga kababayan ko, pag sobrang tanda na, parang hindi na angkop. Desisyon ng tao kung desisyon ng tao kung gusto niyang magpagawa ng kahit ano sa sarili niya. Totoo naman. Kaya lang, Manang Aimee, kung nagiging mukhang matrona ka na, dahil sa edad mo, parang hindi na angkop. Parang, teka muna. Oo. Buti pa si Cynthia. Kahit maraming pera, hindi nagpapagawa ng muka. Kaya hindi napopulaanan siya. Pero ikaw, di ba? Matanda ka na Ano naman kung pa-facial ka na lang, di ba? Ano naman kung sarat yung ilong mo, 'di ba? Bakit kailangan pang iparetoke ang mukha mo? Bakit kailangan ipatabas pa yung baba mo? Ganun din naman, tumutubo rin naman yung baba mo 'di ba? Ewan ko, Manang Aimee, siguro yun yung pananaw ni Ping Lacson at yan naman ang pananaw mo, wala tayong magagawa diyan. Sa amin, opinion lang din 'to na
kapag ka ikaw, sobra na, kamukha mo na si, si Madam Auring, 'di ba? 'Di ba mga kababayan ko? Oo, kamukha niya si Madam Auring. O, lakihan ko. Tuloy ang basa. Oh, desisyon niya, desisyon ng tao kung gusto niyang magpagawa ng kahit ano sa sarili niya. Oo, desisyon niya rin kung gusto niyang sirain ang mukha o pangalan at dignidad niya. Katulad mo. Saktong-sakto sa'yo. Ha? Saktong-sakto sa'yo, Manang Aimee. Lahat ng mga binitawan mo. Oo. Wala naman kaming magagawa. Desisyon mo yan. Sinisira mo yung sarili mo sa pagkampi kay Sara. Alam naman natin si Sara, mga kababayan ko, kung anong karakas niya. Tama, mali? Di sinisira mo yung sarili mo sa pag talikod mo sa kapatid mo na si Manong Bongbong. Ikaw na. Saan ka pa? Tapos sa'yo pa talaga galing yung mga salita na yan. Naku, ewan ko na lang. Medyo siguro bawas-bawasan mo yung Manang Aimee, yung botox tsaka filler na pinapalagay mo sa mukha mo. Mukhang nakakaapekto na eh. Parehas yung nagtatanong ng magkano. Anong parehas yung magtatanong ng magkano? Tanungin natin. Kung magkano na nananakaw ng mga Duterte. Natanong mo na ba yon? Manang Aimee, tanong ko lang sa'yo. Lagi kang naka-kontra kay Manong Bongbong. Ni minsan hindi namin narinig sa'yo yung mga kababayan ko, yung mga Duterte, napakaraming mga intriga, mga issue. Pero si Manang Aimee, nakatikom yung bibig, sorry. Di ba mga kababayan ko? Nakatikom ang bibig ni Manang Aimee pagdating sa mga Duterte. Ang dami-dami hong mga katarantaduhang ginawa. Sino? Si Duterte. Kita nyo mga kababayan ko? Sabi ko nga mga kababayan, eto mga kababayan ko, pakinggan ho ninyo. Ito nga pinost ko sa aking page kanina, mga kababayan ko, meron ho akong pinost. Ang sabi ko nga kanina sa post ko, eto. Tignan nyo mga kababayan ko kapag kamali ako. Simplihan lang natin. Malapit nang ma-resolve ni PBBM ang korupsyon. Tama, mali. Si Duterte, nangako, nagyabang, sabi niya 3 to 6 months. Nakulong na't lahat, mga kababayan ko. Wala pa ring nagagawa. Di ba? Wala man lang nagawa sa issue ng korupsyon si Digong. Tama, mali. Pero si Pangulong Bongbong, patuloy-tuloy na lumalaban. Saan ka? Ang tanong, anong nagawa nga ni Digong sa paglaban sa korupsyon? Nakijoin lang si Digong at malaki ang ang kinikbak nun. Ganun lang naman yan. Tama, mali? Di ba? Anong nagawa ni Digong sa paglaban ng korupsyon? At ngayon si Pangulong Bongbong malapit nang matapos at masawatan lahat. Si Pangulong Bongbong kumikilos, kaya galit na galit yung mga hayop na yan. Bakit? Lahat sila tinamaan. Dahil mga kababayan ko, lahat sila magnanakaw. Tapos bibintangan si Pangulong Bongbong Marcos na siyang magnanakaw. Pinapansin ba yung mga yan? Hindi. Bakit? Tuloy-tuloy lang. Kita nyo naman, isa-isa nang bumabagsak yan. Antay-antay lang mga kababayan. Iniisa. Hindi po pwedeng sabay-sabay. Pero magugulat na lang kayo. Baka sa mga susunod na mga panahon, lahat nakahawla na pala ng hindi natin namamalayan. Yun po ganun po kumilos ang Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ito ang sagot ni Manang Aimee. Dito, sa mga pinagsasabi naman ni Ping Lacson, nako, hanggang kailan kaya itong kaguluhan na ito mga kababayan ko? Paano kaya ito mo? Anong mangyayari mga kababayan ko? Bahala na ho kayo. Are
beloved, Boss Mike, Boss Mike.